Pang-anim raw sa bawat 10 Pilipino ang namamatay na hindi nakakakita ng doktor base sa pag-aaral ng UP National Health Institute. Milyong pisong halaga naman daw ng mga hospital equipment and buildings ang sa kasalukuyan ay nasasayang o hindi napakikinabangan ayon mismo sa Commission on Audit. Ilang minuto lang mula sa Eastern Visayas Regional Medical Center, matatagpuan ang Tacloban City Hospital. Isa sa mga ospital na nabanggit ng COA na may nakatenggang gamit na milyong piso ang halaga. Para sa taong 2008, iniulat nilang nabubulok at sira na ang ilang bahagi ng ospital na maaaring makasama sa mga pasyente at maging sa mga staff ng ospital. Yan o, tingnan mo yung termite. Pag umuulan, di siyempre yung patient, nakakakos yung inconvenience sa mga patients doon sa ward, lalo na sa ward kasi tumutulo. Dahil dito, mula level 2, bumaba sa level 1 ang status ng ospital. Ibig sabihin, wala na silang lisensya upang makapag-surgery at iba pang medical services. Ito rin daw ang dahilan kung bakit nakatenga sa loob ng operating room ang isang anesthesia machine na nagkakahalaga ng 5.4 million pesos na donasyon ng City Hall. Ni minsan, hindi ito nagamit mula nang ma-deliver noong April 2008. Mabalik na po ang level namin, na papayag na po ang Department of Health na mag-opera kami, ibig sabihin ma-upgrade na po kami kasi makakomply na kami sa requirements, saka na po magagamit ang machine. Sa 2009 report naman ng COA para sa Department of Health o DOH, umaabot sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng mga gamit, gusali at pasilidad ang nakatenga o hindi pa tapos hanggang sa kasalukuyan. Maaari na itong makabili ng 24 na anesthesia machines o makapagpatayo ng 2 hospital buildings o kaya naman ay makapagsalba ng buhay ng mga kapuspalad na pasyente. 4 sa mga ospital ang matatagpuan sa NCR, habang ang iba ay sa Luzon, Socsargen at Caraga Region. Binisita namin ang ilan sa mga ospital na nabanggit sa report. Isa ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Sa umano'y may nakatenggang building na nagkakahalaga ng halos 32 milyon. Ayon kay Director Ricardo Lustre, hindi magamit ang gusali dahil kulang na raw ito sa pondo. Kailan ho ba dapat natapos itong OPD building? They should have been finished or natapos dapat yan noong year 2000. Kaya lang, 10 years ago? Yes, oo. Ano ang nangyari? Medyo kulang kasi ng funding source. Pansamantala nilang ginagamit bilang tanggapan ng unang palapag ng gusali. Bukod dito, hindi pa rin tapos sa kasalukuyan ang main building ng ospital. 6 na palapag sana ang ginagawang gusaling ito ng Amang Rodriguez. Natenga kasi yung konstruksyon ng ilang palapag dahil sa kawalan ng pondo. 400 pasyente sana ang makikinabang dito pero sa ngayon, nagtitiis at nagsisiksika na lamang sila sa mga pasilyo ng ospital. Ang nagagamit namin sa ngayon, yung basement, ground floor at saka yung second floor. Para po sa? Para sa ating mga pasyente. Ang Research Institute of Tropical Medicine o RITM, tanging ospital na gumagawa ng iba't ibang uri ng bakuna sa bansa, napansin din sa report ng COA. Halos 58 million pesos daw na mga gamit paggawa ng bakuna ang hindi umano napakinabangan. Sa katunayan, 1995 pa nang bilhin ang mga kagamitang ito, ngunit hindi ito nagamit kahit minsan. Ang dating bumili niyan is actually hindi naman Research Institute for Tropical Medicine, kundi yung Biological Production Service na nung year 2000, na-merge with RITM. With the merger, napasama yung unutilized equipment na yan. Dagdag pa ni Villarico, matagal na raw silang nagre-request ng budget para magamit na ang mga equipment, ngunit hindi pa sila nabibigyan sa kasalukuyan. Kahit man gustuhin man namin na magamit kaagad yan, kung wala pa namang pera para sa facility,
ay hindi pa naman namin ipuput up yung mga equipment na yan. Samantala sa East Avenue Medical Center, nireport ng COA na hindi umano na pakikinabangan ang detoxification unit sa basement ng ospital mula nang ma-renovate ito noong 2008. Hindi kami ang may pagkukulang. Hindi namin yan ni-request. It was shoved on us by USEC, by the Department of Health. Dagdag pa ni Dr. Abesamis, plano raw itong i-convert na transient home para sa mga batang cancer patients. Gagawin nga natin para sa mga batang may cancer. Diba? Napakalaki yun. Ang daming pwedeng gawin dito. Ayon kay Secretary Ona ng DOH, ang mga hindi sapat na pagpaplano ng mga proyekto ang tinututukan sa ngayon ng Department of Health. Ibig sabihin, somewhere along the way, merong na bulyaso. So, dumating ang makina, yung pala hindi pa ready yung building. Or ready ang building, nandun ang makina, pero tinitrain na tao magpapatakbo noon, wala pa. Sa kalagayan ng mga pampublikong ospital sa bansa, nakapanghihinayang ang daang milyong pisong halagang tila na uwi lamang sa wala. Dahil kung kaba ng bayan ang pinagkunan, mga mamamayan din ang dapat makinabang. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.